Good morning to sa inyong lahat mga kababayan. Kahanga-hanga po itong general na to, si retired General Eduardo Año. I don't know kung kamag-anak niya yung aking professor noon sa philosophy, si Professor Attorney Año. So, nagtuturo rin siya sa university. UE at saka sa University of Santo Tomas, sa USTE. Now, na-question ho kasi ito I'm sorry, excuse me. Na-question ho siya kasi nga dati siyang tauhan ni Duterte. Pero ang tirada po sa kanya, wala kang utang na loob, General Año. Bakit? Binigyan ka ni Tatay Digong ng pwesto. Hindi ka jobless pagkatapos ng retirement mo. Pero bakit kumampi ka kay BBM? Sabi nila, ba't kumampi ka kay Bangag? Kaya gago tong mga IDDS na to Ayun, ang gusto ko kasi nilang mangyari, kapag nakinabang ka kay Duterte, kailangan ass kisser ka niya, tagahimod tumbong kanya. Yun ang laman ng kanilang utak, yun ang mindset nila. Tanaw ka ng utang na loob. Kahit anong mangyari. Di ba? Hear no evil, see no evil ka dapat. Kasi may utang na loob ka. Ngayon, nilinaw ho yan ni General Año. Sabi niya bilang dating bahagi ng gabinete ng Duterte administration, sabi niya, siyempre masyadong masakit rin para sa akin na makita ang dating Pangulo na inaresto. Sabi niya, I've worked closely with former President Duterte so many years to the most serious crisis the country faced, and what developed and nurtured was a personal friendship. So sa kanyang pagtatrabaho, dito very close sa ating dating Pangulong Duterte, mas naging napalapit silang dalawa sa isa't isa. Yan ang sinasabi niya rito. Now, nilinaw niya pagdating naman sa usapan ng loyalty, sabi niya, my loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Yan po dapat, di ba? Ganun. Hindi yung loyalty mo sa isang tao o sa grupo ng mga tao, sa mga politiko, hindi ganun. 'Di ba? At apparently, kawawa yung mga inappoint ni Duterte noon, yung mga nasa Supreme Court na isang dosenang justices doon na inappoint niya, sinisingil palagi ng mga DDS ng utang na loob. Pinopoliticize nila. 'Di ba? So for Anyo, hindi nakalay ng kanyang loyalty para sa bayan, sa constitution natin. No, di kung may mali si Duterte, malas mo, may mali ka. 'Di ba? So ang trabaho nito ni Anyo ay National Security Advisor. Alam ko kay Duterte parang ganito rin dati. Related rin sa security matters Yan ang kanyang field of expertise. 'Di ba? So sana po lahat ng maging mga politiko natin, ang kahawig po ng sinasabi rito ni General Anyo ay yung sinabi ni Manuel L. Quezon, di ba, Carclea, dati, nung pagkatapos ng oath-taking niya, ng kanyang inaugurasyon, ang sabi niya, my loyalty to my party ends. Sabi niya, while my loyalty to the people begins. Ganoon dapat po yung mga politiko natin. Di ba? He came across as a very sincere doon sa pagsasalita niya. Shame on you mga dilis. Siya nagsabi kanina about sa utang na loob. Alam niyo, totoo po yun Ang utang na loob, yung ganyan, from Konnichiwa. Sabi niya, utang na loob is the most toxic traits of the Filipinos. That's correct. Magpapakaalipin ka na lang sa kanila because of the utang na loob? Di ba? Mali yung ganun. So far, ilan yung mga
Yung una, wala akong tiwala rito kay Anyo kasi alam mo naman yung mga alagad ni Duterte, 'di ba? Pero dahil dito publicly talaga, no? Binara niya rin, sinabi niya ito sa pagharapan, sa pagmumukha ni Amy na nagpipilit na magpaka-Duterte na isinusuka na ng mga DDS, 'di ba? So ito, mainam na nanindigan po talaga naman si si Eduardo Año. Now we also have General Torre. Then we have Attorney Claire Castro. 'Di ba? So far ito yung mga palaban sa administrasyon ni PBBM 'Di ba? Tama yung ganyan. Hmm. Okay, iwan natin 'to and then pag-usapan natin yung susunod.